Karaniwan na sa panahon ngayon ang makipagkilala sa pamamagitan ng mga dating app o social media. Para sa ilan, nagiging simula ito ng magagandang relasyon at masayang pagtatapos. Ngunit para sa iba, nauuwi ito sa madilim at nakakakilabot na kwento. Si Maria Elizabeth Tanos Quiros o mas kilala bilang Mariely ay isang babae mula sa Puebla, Mexico. 1973 siya ipinanganak at siya ang anak ng kilalang aktor sa Mexico na si Antonio Tanos o mas kilala bilang Tony Bravo, isang paboritong mukha sa mga telenovela noong dekada 80 at 90. Lumaki siya sa isang lugar kung saan ang entertainment at media ay may malaking bahagi sa buhay niya. Kaya't hindi katakataka na pumasok siya sa mundo ng showbiz at nag-aral ng pag-arte para sa telebisyon. Ngunit kahit na siya ay lumaki sa mundo ng showbiz, ay hindi siya naging katulad ng kanyang ama. Hindi siya naging ganoon kasikat. Sa kabila ng kanyang pagsisikap sa mundo ng showbiz, mas kilala siya sa pagiging isang tahimik at masikap na ina ng 2 anak na babae, na pareho ring nagtatrabaho sa industriya ng entertainment. Ngunit higit pa rito, ang mga detalye ng kanyang personal na buhay ay nanatiling lihim sa mata ng publiko hanggang sa isang araw na magsimula siya makipag-usap kay Vicente Vargas. Noong January 2017, nagsimula si Marie na makipag-ugnayan kay Vicente Vargas Ramirez. Ito ay sa pamamagitan ng Facebook. Si Vicente ay isang lalaki mula sa Los Angeles, California na nagpadala ng friend request kay Mariely na agad naman niyang tinanggap. Si Vicente ay isang may edad ng lalaki kumpara kay Mariely at ang sila ay magkakilala sa online platform, hindi naging mabilis ang kanilang pagkakaibigan. Ayon sa ilang mga ulat, siya ay isang masayahing tao, extroverted at maraming kaibigan. Subalit may mga personal na problema raw siyang kinaharap. Si Vicente, tulad ng marami sa atin, ay may sariling mga pinagdadaanan, mga internal conflicts na maaring hindi natin nakikita sa panlabas. Ngunit sa online world, natagpuan niya si Mariely. Linggo ang lumipas ng kanilang online courtship at ang kanilang koneksyon ay lumalim. Umabot sa puntong sinabi ni Vicente na lubos siyang nahulog sa babae. Dahil dito sa pagtatapos ng 2017, nagdesisyon na silang magkita ng personal. Napagkasunduan na si Vicente ang lilipad mula sa Los Angeles patungong Puebla, isang desisyon na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Noong September 28 ng taong ding iyon, dumating si Vicente sa Mexico. Sa wakas, sa magkasintahan ay nagkasama na hindi lamang sa likod ng mga screen ng kanilang mga cellphone o computer. Agad na lumipat si Vicente sa apartment ni Mariely. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, tila ba limitado ang kanyang pinansyal na kakayahan. Dagdag pa rito, ilang araw bago ang kanyang pagdating, isang malakas na lindol ang tumama sa lungsod na nagdulot na matinding pinsala. Ang mga opsyon sa matutuluyan ay talagang limitado. Sa katunayan, dahil sa mga pangyayaring ito, si Mariely mismo ay napilitang umupa ng bagong tirahan at lumipat mula sa kanyang dating tinitirhan. Sa bagong tahanan nagsimula ang kanilang relasyon sa personal. Nakilala pa ni Vicente ang lola ni Mariely na kasama niya sa mga huling araw nito. Ngunit ayon sa kapatid ni Mariely, napansin niyang iba ang kilos ni Vicente. Ang kanyang trato at pag-uugali ay hindi katulad noong sila ay nag-uusap pa lamang online. Dumating ang October 1, 2017, 4 na araw pa lamang ang nakalipas mula nang dumating si Vicente, nagdesisyon na magkasintahan na magpalipas ng oras sa isang kasino sa lungsod. Ngunit sa kanilang pag-uwi sa tirahan, isang mainit na pagtatalo ang sumiklab. Humigit kumulang 3:00 na madaling araw sa simula, inakala ng mga kapitbahay na ito ay normal na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkasintahan. Ngunit habang lumilipas sa mga oras, ang sigawan ay tumitindi. Hanggang sa bigla silang nakarinig ng malalakas na hiyawan at mga tunog na tila ba may mga bagay na binabasag o binabato sa loob ng apartment. Walang duda, ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa kanila. Ngunit hindi pa ito ang katapusan hanggang sa narinig nila si Vicente na sumisigaw ng malakas, humihingi ng tulong sa pulisya at sinasabing siya ay masasawi na. Doon na nagdesisyon ng mga kapitbahay na agad na tumawag sa otoridad upang ipaalam ang nangyayari. Ang tawag ay ginawa 6:00 ng umaga
At humigit kumulang 8:00 ng umaga, dumating ang mga otoridad sa lugar. Natagpuan nila si Mariely sa balkonahe. Sumisigaw na inatake at tinakot daw siya ni Vicente at sinasabing tinangka nitong voluntaryong tapusin ang kanyang sarili. Sinabi pa niyang tatalon siya mula roon. Mula pa lamang sa labas ng gusali, nakita na ng mga paramedics ng Red Cross na may pulang likido sa muka at damit panloob ng babae. Habang patuloy siyang nagbabanta na tatalon, pinapakiusapat siya ng mga pulis na huwag itong gawin. Lumipas sa mga minuto at si Mariely, na halatang nasa matinding nerbiyos, ay sinabing ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. "Welcome to the club." Yan ang binitawang salita daw na nagdulot ng takot at pangamba sa kanya. Ayon kay Mariely, ito ay sinabi ni Vicente matapos niyang aminin ang isang madilim na katotohanan na siya ay carrier ng HIV at nahawaan na niya si Mariely. Sa ibaba ng kanilang tinitirhan, nagtipon ng mga kapitbahay kasama ang mga otoridad. Habang ito ay nangyayari, patuloy ang sigaw ni Mariely mula sa balkonahe. Sinabi niyang tinakot siya ni Vicente na papaslangin at pagkatapos ay pagsasamantalahan ng kanyang mga anak. Ayon kay Mariely, si Vicente raw ay isang halimaw. Labis ang kawalan ng katiyakan at takot sa mga nakasaksi sa sitwasyon hanggang sa tuluyang umakyat ang mga otoridad sa apartment. Ngunit ang pinto ay nakasara. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang persang buksan ito. At sa kanilang pagpasok, isang nakakapangilabot na eksena ang bumungad sa kanila. Si Mariely ay halos wala sa sarili. Tila nasa gitna ng isang matinding nervous breakdown. Dilat ang kanyang mga mata at mayroon siyang ilang sugat sa kanyang katawan. Samantala si Vicente ay nakahandusay sa sahig sa isang malaking pool ng pulang likido. Dito alam na wala na siya. Nakababa ang kanyang zipper at maraming sugat sa kanyang dibdib, braso at muka. Agad na dinakip si Mariely habang ang mga detective at forensic examiners ay nagsisimula sa investigasyon. Natuklasan nila ang isang madilim na katotohanan. Si Vicente ay nagtamo ng mahigit 50 na atake sa buong katawan. Lahat ay gawa ng isang matulis na bagay. Ngunit isa sa mga sugat na ito sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg, sa carotid artery, ang siyang naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Nang araw ding iyon sa kanyang unang pahayag, mariing sinabi ni Mariely ang parehong kwento na sinabi niya habang nasa balkonahe. Ayon sa kanyang salaysay, ipinagtapat ni Vicente na siya ay may HIV at nahawaan na siya. Dagdag pa rito, sinabi raw nito na sasaktan siya, papaslangin at pagkatapos ay pagsasamantalahan ng isa sa kanyang mga anak. Dahil dito ay ginit niyang siya ay kumilos lamang bilang pagtatanggol sa sarili. Sa sumunod na Huwebes, October 5, formal na ibinigay ng Forensic Medical Service ang labi ni Vicente sa isa sa kanyang mga kapatid na babae. Kinabukasan, bandang 4:00 ng hapon, idinaos ang unang pagdinig. Dito ibinunyag ang mga detalye ng trahedyang pagtatalo na ayon sa timeline ay tumagal ng 3 oras mula 3:00 hanggang 6:00 ng umaga. Sa nasabing sesyon, humarap si Mariely. Kitang-kita ang kanyang panghihina, ang kanyang pagkabagabag. Doon niya narinig ang kumpirmasyon na si Vicente ay positibo sa HIV, isang balita na lubos na nagpahina sa kanya. Kahit na sinabi raw ito sa kanya ni Vicente, hindi niya gustong maniwala na ito'y totoo. Labis ang kanyang pagkabahala kaya humiling ang hukom na nangangasiwa sa kaso ng isang recess upang siya'y mabigyan ng atensyong medikal. Matapos niya makapagpahinga at bumalik sa sesyon, ipinagpatuloy ang pagbubunyag ng mga detalye. Natuklasan na si Mariely ay mayroong 8 sugat at tinuturing na hindi malubha. Ibinunyag din na kapwa sila ni Vicente ay may mataas na antas ng alcohol sa kanilang pulang likido, pati na rin ang iba pang mga bawal na substance. Ipinakita ng Public Prosecutor's Office tulad ng nakasaad sa mga ulat ang detalyadong pahayag ng mga kapitbahay na nakasaksi sa buong pangyayari. Ang mga salaysay ng mga kapitbahay ay nagpinta ng isang madilim at marahas na larawan. Nang gabing iyon lumalabas na hindi lamang ang sigaw ni Vicente ang kanilang narinig. Ayon sa mga kapitbahay, sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinabi rin ni Vicente na mas mabuti pang umalis na lamang siya ng bahay. Ngunit sa kanilang salaysay, sinabi rin nila na nagmakaawa si Mariely na huwag siyang umalis, kaya naman nagdesisyon si Vicente na manatili.
Maging ang mga testigo ay nakarinig sa kanya na nagsasabing okay lang siya at hindi siya aalis. Ipinagpatuloy ng abogado ang kanyang pagpapaliwanag sa mga detalye ng nangyari pagkatapos at ang kalagayan kung saan natagpuan ang labi ni Vicente. Samantala, ang mga abogado ni Mariely at ang kanyang kapatid na babae na agad na sumuporta sa depensa ng babae ay giniit na ang insidente ay naganap dahil sa self-defense. Matapos marinig ang mga argumento ng mga representative ng piskalya at ang depensa ni Mariely, naglapas ang hukom ng isang kautusan. Ipinataw niya ang preventive detention kay Mariely habang patuloy ang investigasyon upang matukoy ang kanyang pagkakasala o kawalan ng kasalanan. Sa harap ng desisyong ito, nanatiling kalmado si Mariely, hindi umiiyak o nagpapakita ng anumang emosyon. Alinsunod sa utos, siya ay nilipat sa isang bilangguan na kilala bilang Social Reintegration Center sa lungsod ng Puebla. Kapansin-pansin na upang maiwasan ang pag-access ng media sa pagdinig sa argumento na maaring makaapekto ito sa imahe at depensa ng babae, hiniling ng kanyang mga abogado sa hukom na isagawa ang paglilitis ng sarado. Gayunpaman ang kahilingang ito ay tinanggihan. Ipinasya ng hukom na ang desisyon ay dapat ibatay lamang sa mga ebidensyang inilahad sa korte at hindi sa anumang opinyon na nailathala sa pahayagan. Binigyang diin din ng hukom na isa sa mga paunahing prinsipyo ng batas noon ay ang transparency. Dinagdag pa niya na ang mga kasong dapat isagawa ng sarado ay napaka-partikular at ang kasong ito ay hindi kabilang sa mga iyon. Pagkatapos ito, ibinalita ng mga kaibigan ni Vicente na noong October 9, kinilala ng kanyang kapatid na babae ang kanyang labi at dinala ito sa kanilang bayang Guadalajara. Sinabi rin nito na ayaw na niyang malaman ang anumang bagay tungkol sa kaso. Samantala, nag-upload ang kapatid ni Mariely ng isang video sa social media kung saan pinagtatanggol niya ang kanyang kapatid. Sinabi niyang tinakot si Mariely ni Vicente at siya ang nagtanggol lamang sa sarili. Dagdag pa niya dahil sa ginawa ni Mariely, hindi siya naging bahagi ng mahabang listahan ng mga kababaihang nawalan ng buhay dahil sa karahasan ng kasarian. Hiniling din niya sa media na huwag maglathala ng maling impormasyon at igalang ang legal na prosesong kinaharap ni Mariely. Kasama ng mga otoridad, nagbigay diin ng isang panayam si Tony, ang ama ni Mariely at ang kanyang kapatid. Labis siyang naapektuhan sa nangyari at mariin niyang ipinahayag ang kanyang buong suporta sa kanyang anak na babae. Hindi nagtagal lumabas ang iba't ibang opinyon at analysis. Ang ilan ay panig kay Mariely, nakikisimpatya sa kanyang pinagdadaanan. Ang iba naman ay naniniwalang ang dami ng sugat sa labi ni Vicente ay hindi maituturing na self-defense. Para sa marami, ang labis na dami ng atake ay hindi naaayon sa isang sitwasyon ng pagtatanggol sa sarili lamang. Gayun din ang mga artista, kasamahan at personalidad sa telebisyon ay nagpakita ng kanilang pagmamahal at walang pasubaling na suporta kay Tony at sa kanyang pamilya sa gitna ng kanilang kinakaharap na trahedya. Lumipas ang panahon at noong April 2018, si Mariely ay muling kinasuhan sa krimeng qualified dahil sa relasyon ng pamilya. Pinagtibay rin ang kanyang preventive detention. Sa pagkakataong ito, ibinunyag ng hukom ang ilang irregularidad na ginawa ng piskalya. Isa na rito ang hindi pa rin natatagpuan na bagay na umano'y ginamit ni Mariely sa pag-atake kay Vicente. Bukod dito, binago ang pangalan ng isa sa mga testigo na nakarinig sa pagtatalo ng magkasintahan dahil umano sa isang pagkakamali sa spelling. Bagamat, humiling ang piskalya at ang pribadong abogado ni Mariely ng 5 buwang palugid para sa investigasyon, tumanggi ang hukom at inuutos ang pagsasara nito dahil dito kinailangan ng isumite ng piskalya ang kanilang akusasyon kasama ang kanilang mga ebidensya. Bunga nito ang kapatid at ang abogadong tagapagtanggol ni Mariely ay humarap sa telebisyon upang ibahagi ang bersyon ng mga pangyayari ayon sa sinabi ni Mariely sa kanila. Ito ay batay sa kanyang relasyon kay Vicente at sa umano'y nangyari noong gabi ng insidente, pati na rin ang itinuturing nila mga irregularidad sa legal na proseso. Ayon sa kanila, ang relasyon ni Mariely at Vicente ay magulo at puno ng alitan mula pa lamang sa pagdating ng lalaki. Sinabi ng kapatid ni Mariely na hindi siya komportable dahil kay Vicente. Dahil si Vicente, tulad ng nabanggit kanina, ay ibang-iba sa kanyang ipinakita sa social media. Binanggit pa niya ang ilang nakababahalang mga imahe na ipinost ni Vicente sa kanyang profile pagkatapos niyang dumating.
na may kaugnayan sa pananakop sa kababaihan. Sinabi niya na si Vicente ay isang marahas na tao at hindi masyado kilala ng kanyang kapatid ang tunay nitong pag-uugali bago sila nagkaroon ng relasyon. Sa katunayan, habang sila ay nasa kasino, ilang oras bago ang insidente, umano'y kinuha ni Vicente ang perang pinanalunan ni Mariely sa isang pustahan. Mahilig daw si Vicente na mangontrol at manakot. Sinabi rin niyang pagdating ni Vicente sa bahay, ikinulong nito ang kanyang kapatid sa isang silid at kinuha ang kanyang telepono na iniwan siyang walang komunikasyon at walang laban. Para sa kanya, ang kanyang kapatid ay isa lamang biktima at kumilos lamang upang protektahan ang sarili at ang kanyang mga anak. Samantala, iginiit ng abogado na sa pagdinig ay hindi isinalang-alang ang iba't ibang sugat ni Mariely, kabilang isang kagat sa panloob na bahagi ng kanyang hita, malapit sa kanyang singit. Pinuna rin ang mabagal na pagtugon ng mga otoridad na dumating sa bahay sa pagitan ng 8:15 hanggang 8:20 ng umaga matapos makatanggap ng tawag mula sa mga kapitbahay. Tungkol naman sa mga pahayag ng mga residente ng gusali, sinabi nilang ang tanging narinig nila ay ang desperadong sigaw ni Mariely para humingi ng tulong habang siya ay nasa balkonahe ng kanyang apartment. Ang ilan sa kanila ay nakapag-record pa nga nito na maaring gamiting ebidensya sa paglilitis. Walang duda, ang kaso ay nakakuha ng malaking atensyon sa media dahil sa uri ng krimen at koneksyon ng pamilya sa isang kilalang personalidad. Samantala, patuloy na nakakulong si Mariely, walang piyansa, at sa mga hindi nabunyag na dahilan, nagdesisyon ang kanyang ama na lumayo sa media at maging sa kanyang sariling anak. Balitang hindi niya ito dinalaw sa bilangguan. Dahil dito, labis na nagalit ang kapatid ni Mariely sa kanya at hindi siya kinausap. Gayunpaman, nagdesisyon sila mag-usap at magkaayos nang walang ibinigay na karagdagang detalye. Samantala, lumipas ang panahon nang walang progress sa petsa ng pagdaraos ng paglilitis. Kaya naman, humiling ang abogadong tagapagtanggol ng isang plea bargain na nagresulta sa isang hatol pagkalipas ng 2 taon at 5 buwan mula nang maaresto si Mariely. Noong March 2020, si Maria Elizabeth Tanos Quiros ay natagpuang guilty at hinatulan ng 13 years at 4 months na pagkakakulong. Sa kabila ng panahong ginugol niya sa detention bago ang paghatol, kinailangan niyang kumpletuhin ng hindi bababa sa kalahati ng kanyang sentensya upang maging kwalipikado para sa anumang benepisyo. Matapos ang hatol sa mga panayam, ipinahayag ni Tony, ang ama ni Mariely, ang kanyang sakit at pagkalito sa sitwasyon. Ipinagtanggol niya ang kanyang anak na sinasabing anumang ina ay gagawin ang lahat upang protektahan ang kanyang mga anak. Gayon din, patuloy na ipinagtanggol ng kapatid na babae ang kanyang kawalang sala. Nanindigan na siya ay kumilos bilang pagtatanggol sa sarili laban sa malubhang banta ni Vicente. Samantala, walang pampublikong ebidensya na si Mariely ay nahawaan ng HIV. Bagamat kinumpirma nga sa mga dokumento ng korte at ulat sa media na ang kanyang partner na si Vicente ay positibo sa HIV. Ngunit ayon sa mga kamag-anak ni Mariely, ilang beses nang sumailalim si Mariely sa mga pagsusuri pagkatapos ng pagkakalantad at lahat ng resulta ay negatibo. Sa kasalukuyan, tinutupad ni Mariely ang kanyang sentensya sa isang bilangguan. Ang kanyang sitwasyon ay nagdulot ng malaking debate tungkol sa karahasan laban sa kababaihan. Maraming tao ang sumusuporta sa kanya at marami ring ang nagsasabing nararapat siyang maparusahan. Ikaw, ano sa palagay mo? Kung ikaw si Mariely, ano ang gagawin mo? Hindi man natin alam ang lahat ng pinag-usapan nila, pero kung ikaw ang nasa ganoong sitwasyon, may takot at panganib, paano ka magdedesisyon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!